Sa mga nanay, sa mga mother-in-law, sa mga mami, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po sa inyo, ha? Palagay ko, isa rin kayo sa pinakatanda ng Diyos. Sabi ko nga, isa kayo sa pangunahing mabuting pastol. Meron akong nabasa minsan, ang sabi, God wanted to be everywhere. And so He created mothers. Gusto ng Diyos, nandun siya kahit saan, upang tayo ay gabayan. Kaya nilikha niya ang mga ina. Kaya siguro ang mga nanay ko bungangera. Di ba? Baka ma-offend kayo. Inumpisa ko sa nanay ko. Kasi siguro, maraming gustong sabihin sa atin ng Diyos upang gabayan tayo. Na madalas din naman tayo nakikinig eh. Kaya dapat mapakinggan natin eh. May magsabi sa atin eh. And most of this, pinapadaan niya sa bibig ng ating mga ina. Hindi lahat ha. Hindi yung mura ha. Hindi kasama yun ha. Pero yung mga paalala, anak, yung nakukulitan ka na, lalo ba't may asawa ka na, ikaw na nga yung nagbibigay sa kanya, maririndik eh. Anak, Hindi kaya, yun talaga ay paggabay ng Diyos. Sa mga gusto niyang malaman natin at gawin natin, pinapadaan niya sa bibig ng mga nanay natin. Kaya nga, aminin ninyo. Aminin man niyo o hindi, meron tayong mga lihim na tama si mama. Tama si nanay. Tama si mami. Hindi dapat ako nag-asawa ng maaga. Tama si nanay, hindi ako dapat sumama agad sa kanya. Tama si ina, iniwasan ko dapat ang tao o ang mga taong ito. Tama si nanay, nag-ipon sana ako. Tama si mami, nag-aral dapat ako ng mabuti. Diba? Bakit tama ang nanay? Hindi pwedeng magkamali ang isang nanay na nagmamahal. Sapagkat wala siyang ibang iisipin, kundi ang kapakanan ng kanyang anak na minamahal. No wonder, hindi natin po pwedeng ma-outgrow. Accomplish ka man, may pamilya ka na naman, kahit wala na yung nanay mo. Di ba't nami-miss mo pa rin? Iba yung nanay. Kasi hindi naman din natin po pwedeng i-outgrow sa buhay natin. Ang kailangan natin, pangangailangan natin sa Diyos na sa atin ay kagabay. And again, isang malaking tanda ng kanyang paggabay ang mga nanay. Besides, sino ba ang nakakakilala sa atin? Sino ba ang may pinakakarapatang magsabi sa atin? Lalakit na. Hindi po nanay natin. Sila ang nakakaalam ng kailangan natin, ng kagustuhan natin, at nararamdaman natin. Huwag sana nating sayangin ang paggabay ng mga nanay natin. Lalo pat hindi tayo ang naghalal sa kanila. Hindi tayo nagsama-samang magkakapatid at pinagbutuhan natin kung sino ang ating magiging ama, lalong-lalo na ina. Ang Diyos ang siyang naghalal sa kanila. Father Fidel, si Iseng ang dapat mong maging nanay. Naniwala ka. Siya ang pastol na siya ay gagamay. Yun sana ang makita natin, lalong-lalo na sa mga responsable at mapagmahal na nanay. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam kong di ringin ng Diyos ang samo kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin mga kapatid ang ating mga mata. Let us pray. Panginoon, tulungan mo po ang aming bayan. Kami na iyong mga anak. Bukas, makinig nawa kami sa iyo, upang maging proud kami sa aming pagboto. Maging proud kami hindi kapag nanalo ang binoto lang namin, kundi ano man ang mangyari. Hindi pa man binibilang ang mga binoto. Maging proud na kami dahil binoto namin ang gusto. Panginoon, tulungan mo rin po kaming makinig sa mga pastol na binibigay mo sa aming buhay, lalong-lalo na sa aming mga nanay, sa mga paalala nilang mabuti, sa mga sinasabi lang dapat namin gawin, sa mga pangaral nila, sana'y tanggapin namin. Hallelujah! No wonder ang isang ina. Hallelujah! Kahit suwayin ng kanyang anak, pinagdarasal pa rin yan. Siya ay huling babalik sa atin. Kasi alam ng ina na ang sinabi niyang hindi sinunod ng anak niya ay para sa kabutihan ng anak niya. Hallelujah! Kaya kahit masakit para sa ina na hindi sumunod ng kanyang anak, pinagdarasal pa rin niya dahil alam niya mapapariwara ang anak niya na hindi sumusunod sa kanya. Upang tayo ay sabihin mo sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo kung susunod tayo sa utos ng Diyos. Ginagabayan ka niya. Sumunod ka. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sundin mo ang sinasabi ng Diyos. May konsensya ka. Pairalin mo. Pakinggan mo. Magdasal ka muna bago ka bumoto. Kung sinusuway mo o hindi mo susunod ang nanay mo, magdasal ka. Dahil maaaring mapahamak ka. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapal ng noon ang una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.